Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kapag nag-aayuno ka, paghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay return. Alalahanin mong ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Sa araw ng Miyerkules ng Abo, hindi lamang abo ang inilalagay sa ating noo. Isang paalala ang inilalagay sa ating puso. Paalala ng kahinaan, ng ating pagiging pangsamantala, at ng ating pangangailangan sa Diyos. At sa gitna ng Ibanghelyong binasa ngayon, isang salita ang bumabalot sa buong mensahe. Return, pagbabalik. Tinuruan tayo ni Jesus tungkol sa paglilimos, pananalangin at pag-aayuno. Tatlong gawaing tila panglabas, ngunit sa totoo'y daan ito ng pagbabalik. Ngunit may malinaw na babala. Huwag gawin ang mga ito upang mapansin. Huwag ipakita ang kabanalan upang hangaan. Sapagkat ang pagbabalik na hinihingi ng Diyos ay hindi panglabas. Ito ay pag-uwi ng puso. Ang abo sa noo ay nakikita ng lahat, ngunit ang tunay na pagbabalik ay nangyayari sa lihim. Kapag naglimos ka, huwag ipaalam sa kaliwang kamay ang ginawa ng kanang kamay. Kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara ang pinto. Kapag nag-ayuno ka, maghugas ka ng mukha. Sa bawat paalala, inuulit ni Jesus ang isang katotohanan. Ang Ama na nakakakita sa lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang Ash Wednesday, dito may tukso na gawing simbolo lamang ang abo. Isang tanda ng tradisyon. Ngunit ang abo'y hindi dekorasyon. Ito'y hamon. Ito'y tanda ng pag-amin. Ako'y marupok, ako'y nagkulang, ako'y nangangailangan. At sa pag-aming ito, nagsisimula ang pagbabalik ng puso. Ang pagbabalik ay hindi simpleng pag-aayos ng asal. Ito'y pagbabalik ng ugnayan. Maraming beses tayong lumalayo sa galit, sa pagmamataas, sa abalang buhay na walang panalangin.
unti-unti tayong nawawala ng sentro. At kapag nawawala ang sentro, nagiging panglabas ang relihiyon. May anyo ngunit kulang sa lalim. Mga kapatid, ang paglilimos o almsgiving ay pagbabalik sa kapwa. Sa pagbibigay, inaalis natin ang sarili sa sentro. Inaalala natin na may iba pang nangangailangan. Ang pag-aayuno ay pagbabalik sa disiplina ng sarili. Sa pagtanggi sa sobra, inaalala natin na hindi lahat ng nais ay kailangan. At ang panalangin ay pagbabalik sa Diyos. Ang pagpasok sa lihim na silid ng puso kung saan wala ng maskara. Sa isang mas malalim na pagtingin, ang Ash Wednesday ay hindi araw ng kalungkutan lamang. Ito'y araw ng katotohanan. Tayo ay alabok. Hindi upang maliitin ang sarili, kundi upang tanggapin ang ating limitasyon. Ang alabok ay hinuhubog ng Diyos. At ang pusong handang magpahubog ay pusong handang magbalik sa Kanya. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay hamon sa ating motibo. Bakit tayo nagdarasal? Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo nag-aayuno? Kung ang sagot ay upang makita, kulang. Kung ang sagot ay upang bumalik sa Diyos, sapat. May kagandahan ang pagbabalik, tulad ng alibughang anak. Ang pagbabalik ay hindi nangangahulugang wala kang pagkukulang. Nangangahulugan ito na handa kang magtiwala sa awa ng Ama. Ang Diyos ay hindi naghihintay upang parusahan. Siya'y naghihintay upang yakapin. Mga kapatid, sa loob ng 40 araw ng Kwaresma, ang tanong ay hindi kung gaano kahigpit ang ating sakripisyo, kundi kung gaano kalalim ang ating pagbabalik. Hindi ito kompetisyon ng kabanalan, ito'y paglalakbay ng puso. Ang abo sa noo ay mawawala sa loob ng ilang oras. Ngunit ang pagbabalik na nangyayari sa puso ay maaaring magbunga ng bagong simula. Ang tunay na gantimpala ay hindi papuri ng tao, kundi kapayapaan ng puso. Hindi ito panlabas na pagbabago lamang, kundi pangloob na pagbabagong buhay. Pagbabagong tuloy-tuloy. Sa huli, ang Ash Wednesday ay paanyaya sa isang tahimik ngunit radikal na desisyon. Bumalik. Bumalik sa Diyos na hindi nagsasawang magpatawad. Bumalik sa sarili mong katotohanan. Bumalik sa pagmamahal na nagbibigay buhay sa iyo. Mga kapatid, siguro magandang mas palalimin natin ang araw na ito at tanungin ang sarili, saang bahagi ng ating buhay tayo tinatawag ng Diyos na tunay na magbalik sa Kanya ngayong Kwaresma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama na mawain sa abo ng aking kahinaan, tawagin mo akong magbalik sa iyo. Linisin mo ang aking puso sa pagmamataas at pagpapanggap. Turuan mo akong maglimos, manalangin at mag-ayuno ng may tapat na pag-ibig. Sa paglalakbay na ito ng Kwaresma, akayin mo ako pabalik sa iyong puso. Amen. Pagpalay kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod.
magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.